So eto mga sangka, alamin po natin ang sitwasyon ngayon ni Harry Roque. Ano nga ba ang masamang nangyari sa kanya? So talagang tumitindi ang eksena mga sangkay nitong politika ngayon sa ating bansa, no? At usap-usapan po itong si Harry Roque na ayon po sa mga kumakalat ni umano na mga chismis, na-deny daw po ang kanyang request ng asylum. Ngayon, nagsalita po siya tungkol dyan, subalit may kapansin-pansin, no? May kapansin-pansin sa kanyang itsura. At ito po ay pag-uusapan natin ngayon. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Nakita ko itong post na pakalat-kalat sa social media, mga sangkay. Sabi dito, OMG, kawawa naman ang itsura ni Harry Roque. Hindi na siguro makatulog since na-deny yung asylum application niya sa Netherlands. And kailangan niya i-process yung asylum application naman niya sa Germany. So, yan po yung kumakalat na chismis na na-deny nga daw po mga sangkay. Pero, hindi yan yung napansin ko. Ang napansin ko dito, ito. Yan yung napansin ko. Tila baga, may malalim na nahitsura ngayon si Harry Roque. Nakakaawa din, no? Siyempre, bilang isang tao, mga sangkay. Pero, pag inisip mo rin yung sa Pogo, ano ka rin 'di ba? Mawawala rin yung awa mo, mga sangkay. Pero ayun na nga, kahit tingnan po ninyo sa Facebook, ibang-iba na po talagang Harry Roque itong nakikita po natin. Hindi na po yung taong professional, hindi na po yung taong pag nagsalita, kagalang-galang mga sangkay na isang magaling na lawyer. Makikita po natin yung may pagkadugyot na Harry Roque pagdating po sa kanya mga ikinikilos. So, ang tanong dyan, nagkakaroon na ba ng problema sa pag-iisip si Harry Roque? Alam nyo, mga sangkay, sa totoo lang, kahit si PRRD, pinapanangga lang naman po niya mga sangkay ngayon. Kasi mismo ang kanyang kaibigan na si Panelo, wala rin pong kaamor-amor sa kanya. At mismo si Panelo, nagdududa sa kanyang pinaggagawa nung siya pa po ay nasa pamahalaan ni PRRD. Dahil po sa Pogo. Dahil mukhang mayroon po mga kababalaghang ginawa itong si Harry Roque. Di umano, no? Sa nasabing mga kaganapan nung papasukin ang Pogo sa ating bansa. So, ayan po. Ano po ang inyong tingin, no? Sa itsura ngayon ni Harry Roque na mukhang hindi na pumaipinta at mukhang nangangailangan na po ito ng pahinga. So, madali lang naman. Kung gusto niya ng pahinga, umuwi siya ng Pilipinas. 'Di ba? Mga sangkay. Ngayon, ito ang nangyari. Idininay ni Harry Roque itong asylum rejection sa kanya na kumakalat mga sangkay. Mariing itinanggi at tinawag na false information ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, ang mga kumakalat na balitang na-deny daw po. Ayan na yun. Ang kanyang asylum application sa Netherlands. Galing ang impormasyon sa Philippine-born Dutch national na si Joel Vega mula umano sa kanyang reliable informant. So, yun po mga sangkay, no? Ayon sa kanya, tinapos na ng Dutch Immigration Authorities ang asylum application at ipinasa na ang kaso sa Germany na may hawak ng kanyang, ito na. So sa madaling sabi, lumabas na po
no? Napag-alaman na daw na talagang nilaglag na nga po mga sangkay. Nilaglag na ang asylum request ni Harry Roque. Pero itinanggi po niya yan mga sangkay. Eto, marami pong balita tungkol dyan. Pero since hindi naman tayo biased na channel, no? Na nagsasalita dito, tignan po natin yung side niya. Kasi sabi po dito, dapat na-deport na ako, pero may residence card na ako sa Netherlands. So ano ba talaga yung totoo? Tingnan natin. Usap natin ngayon from the Netherlands, si former Duterte spokesperson Harry Roque. Magandang gabi from Manila, Attorney Roque. Tingnan niyo yung mukha niyo. Talagang namang ibang-iba na po yung itsura mga sangkay, no? Magandang gabi, Purina. Magandang gabi, Pilipinas. I'm in Luxembourg ngayon po, not in the Netherlands. Oh, I see. Luxembourg. Okay. So, kung ang the Netherlands po ang pag-uusapan, ito nga po, meron pong tumatabla po dito sa inyong mga pahayagan. No po? So, para lang klaro, ano po ang inyong depensa dito sa sinasabing denied na po ang inyong application? Ayun, ito na yun, mga sangkay. Sa the Netherlands. Well, kung denied na po, bakit nasa Europa pa ako, no? At least, siyempre, dapat na-deport na ako, una. Pangalawa, gaya na akin sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers, habang wala pang desisyon. At pangatlo po, ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya dahil paulit niyang ginagawa ito. Hindi ko po alam ano ang mahihita niya sa pagkakalat na fake news na na-deny na ang asylum bid. No? Pero alam niyo po, ang katotohanan, walang kahit sino makakaalam sa status ng aking application kung hindi ang gobyerno ng Netherlands at ako po dahil highly confidential po ang mga proceedings ng asylum. Hindi din ako naniniwala. Imposibleng hindi malalaman ng gobyerno ng Pilipinas yan, mga sangkay. Malamang pinapalabas lamang po ito ni Harry Roque para kung ano man ang maging desisyon, manatiling sekreto at hindi paniwalaan ng iba, mga sangkay. I see. Pero malalaman natin yan kapag itinapon na po siya mula po dyan sa Netherlands. Guess only time will tell kung ano po talaga, how things will unfold. Dahil sabi nga po ninyo, wala namang pwedeng pagkunan ng impormasyon. Meron na po ba kayong hinala kung ano po ang maaaring motibo nito pong tumatabla po sa inyo? Ayan, tingin ko po nagpapapansin lang, pero habang siya nagpapapansin at puro palpak ang kanyang mga inuulit, nakikilala siya na fake news purveyor. Nakadalaw na po ba kayo, Attorney Roque, ulit kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Tanging mga pamilya pa lang po nakakadalaw, pero nandun naman po kami kada hapon para mag-ulat dun sa mga nakakapasok. At ngayon po, ang makakapasok mamayang alas 2:30 ay si Ma'am Hanelet. No? Siya mag-uulat ng alas 4 ng hapon. I see. Okay, so I'm sure sinusubaybayan din po ninyo ang impeachment saga sa Senado at Kamara. Ano pong inyong opinion sa naging... Okay, so, ayan, mga sangkay, dininay nga niya po na hindi daw po totoo na na-reject na ang kanyang asylum request. So, isa po sa malalaman na lamang po natin kapag halimbawa totoong na-reject nga po, ang mangyayari dyan, itatapon siya ng otoridad ng Netherlands. At hindi ko alam kung ano mangyayari. May Interpol na ba na magsusundo? Kasi usap-usapan po yan na ang Interpol ay maglalabas ng red notice para po dito kay Harry Roque. Just in case, in case na kailangan na po siyang sunduin at damputin. Pero yung sinabi niya na sila lang ang makakaalam, mga sangkay, ng gobyerno ng Netherlands, dalawa lang sila kapag na-denied, malabo po yun. Parang mali po ata mga sangkay. Imposibleng hindi malaman ng gobyerno natin yan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.